Red Log Tech, may amplifier na naman gagawin natin. Concert, original. Ang problema nito hindi pumipitik ang relay. Malamang baka may DC out dito. Buhayin natin ha. Pakinggan natin. Ipoprotect ito kaya ganito Patayin ko ulit. Isa natin. Wala, hindi talaga pumipitik ang relay. May DC out na ito. O naman, check upin po natin. Tester. Okay. Voltage tayo. Ito tayo sa ground. Turuhan. Settings po tayo sa 50. Check na tayo rito. Hindi pa sa switch sa relay. Walang pumalaw. Kabila. Wala rin. Nangyari po tayo dito sa DC, hindi sa AC. Try natin. Minsan may pull tayo sa AC. Wala rin. Nakasettings tayo sa 10. Walang AC. Kabila. Left. Meron. Konti lang sa kabila. Tapos 0.1. DC ulit. Try natin sa 2.5 DC na voltahe. Pabalik, meron palo siya guys. Sa kabila para naman yan, may palo bakit yan? Kita natin ground, pabalik ang palo yan kabila. Tapos sa kabilang channel merong pagdating, pero normal ito sa kabilang channel niya, pero sa kabilang palo pabalik. Ay sa sistema nito parang kinakalawang na yung mga pyesa kaya ayaw kumating. Malamang po sa yung unit na to, ang bahay nila mayroong tabing creek o kanal. Lalaman natin dito sa saksakan ng jack yan sa likuran. Ayan matik po ang itim, kulay uling. Ito malinis, pinagsaksakan. Dito uling. Yan. Sabi na may-ari, may 2 taon pa lang itong unit nila. Palitan muna natin mga pyesa na yan. Yung lintik na yan. Yan, napalitan na natin lahat ng mga sa relay section. Ito yung mga pinalitan natin. Magkano na? Ayan, pakinggan natin. Ayan. Click na. Ito muna lahat. Supply pa lang ang kinabit natin. Titignan naman natin. Tapos yung fuse nga pala tinanggal ko muna para sigurado na gagana yung relay. Tapos may ginawa tayong TV na Pensonic. Ang problema ng Pensonic na to,
Buhay ang backlight pero walang picture. Kulay itim yan. Ayos na po yan. Smart TV. Mainam pa rin, laban po natin para matanggal yung nakakapit na dumi sa kanya. Ang gagamitin natin na sabon dito yung Joy. Ayan. Itong Joy ang gagamitin natin. Pwede naman ibang sabon kagaya ng Tide powder. Yan, pwede yan. Ngayon, pagkatapos natin laban, gamitan natin ng blower para mabilis matuyo. Vacuum blower. Ayan, ganyan. Ayan, pambuhok naman ang ginamit natin para mas lalong mabilis matuyo. Blower na pambuhok, mainit yan. Ngayon, natapos na nating labhan. Pinalitan ko na rin yung lahat ng transistor IC dito sa kabila na ito. Tapos, pipinturahan na lang po natin ngayon siya para kumintab at lalong hindi kapitan ng mga dumi. Kahit na tabing crepe, hindi na basta masyado siyang tatablan. Magmumukha pa itong bago pagka pininturahan natin. Akala mo brand new, bagong bili uli. Ito ang gagamitin natin ng pintura. Bosni Clear. Tama lang ito, ngayong gabi ko pininturahan para bukas ng umaga tuyo na. Yan, tuyo na yung inisprayan natin. Buong board na, inisprayan ko na para maganda na tignan siya. Parang brand new na talaga. Kita natin ang mga bagong volume control na ito. Ngayon, bubutasan naman natin yung plate paglalagyan ng USB Bluetooth receiver. Nakakabitan po kasi natin ng Bluetooth receiver ito. Ikabit na natin ang board.
Kalimutan ikabit yung capacitor pati relay. Muntik naging tanga. Nice. Ito na yung Bluetooth receiver, tapos nilagyan ko ng wire para hindi madi-disconnect. Hindi ito para sa AM FM, ito para sa Bluetooth na antena. Ayan, para kahit ilayo yung cellphone, hindi siya basta-basta madi-disconnect. Pasensya na mga kabetlog tech ha, kasi ang pangit ng pagkaka-sound check natin, kasi iba yung ginamit nating cellphone na rito pang record, pang video. Yung ginagamit natin pang para maganda yung sound, ito nakalapag sa lamesa. Nagtry tayo sa bagong cellphone kung okay ang sound nya, hindi naman pala maganda. Pagtsagaan nyo na muna, pasensya na guys ha. Guys, natapos na rin natin. Ganda ng linis ng board. Siya nga pala guys, yung mga baguhan nga pala kung gagawa ng ganito. Yung gustong mag-spray ng ganito, lalo na yung WD-40, WD-40, na-spray sa board na ganito, wag na wag po yung gagawin ha. Kasi ang mangyayari, pag umabot ng isang buwan, dahil acid yun, yung mga capacitor na ganito, yung mga maliliit. Yan. Ayan. Gusto natin. Ito, yung mga ganitong mga capacitor na maliliit, yung ganyan. Pag umabot ng isang buwan ho yan, mag-uuslian yung yan. Aangat yan. Nangyari yun na sa amin yan, yung mga ganyan mga capacitor. Mga maliliit na yan. Wag na wag ho kayong gagamit ng WD-40. Pangkalawang ho yun. Laban nyo na lang, gumamit kayo ng Joy o kaya yung Tide powder. Tanggalin nyo lang yung relay, capacitor, yung hindi kailangan basahin ng tubig. Kaya na ginawa ko, silapang ko lang ko siya ng Joy. Kasi nung nasa Korean surplus pa ako, ganitong ginawa namin, nainggit ako sa katabi ko. Tutuwa ako at nakita ko yung ginawa niya na board ng TV, inisprayhan ko niya. Nagaya ko siguro mga 3 TV lang din naman ang inisprayan ko na ganito. Tapos kinabukasan, may dumating na TV, mga backjob. Yung pala, yung mga dami, siguro mga 20 piraso bumalik na sa kanya, is may 1 buwan na. Ang nakakalipas 1 buwan, ano. Tapos yung mga capacitor, nakita namin, lahat lumubo. Galit na galit yung visor, nakitang ganun. Kaya huwag na wag yung gagawin na mag-i-spray ko kayo ng WD-40 o SD-40.
para hindi masira yung board. Maganda nga siya tingnan, kaso nga lang, nagkakaroon ng problema. Ganito lang gagawin talaga. Okay, salamat guys. Ganyan na lang po. Maraming salamat po. Okay, comment section na lang po kung nagustuhan nyo yung content na to. Pag-subscribe and like and share na rin po. Maraming salamat mga kapitulte.